Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to Truth Matters, the NBI podcast. This is really pioneering because this is the first time that we will be having this kind of project with the NBI. Kaya naman po, we are very fortunate to have for our pilot episode. Siya po ang may idea nitong podcast. He wanted to bring the NBI closer to the public. Kaya naman po, tuwang-tuwa kami that for the pilot episode, we have no other than the Director of the NBI, Attorney Angelito de la Paz Magno. Sir, magandang umaga po. You may wanna greet our viewers kung ano po ang inyong mensahe at kayo po ang aming first guest. Magandang araw, Palmer. Yes, sir. At magandang araw lahat sa ating tagapakinig, tagapanood at sa ating mga kasama dito sa NBI. Magandang araw sa inyo lahat. Kita nyo, bagets na bagets po. Ang common na na-receive natin na comment about the director, very young, kaya naman po very dynamic. Bagong-bago at the same time, medyo ibang style from the previous directors dahil parang barkada po ang turingan ng director. Sir, in a few days, we will be having the first 100 days of you being director of the Bureau. How would you describe yung inyong unang 100 araw? Yung unang 100 araw natin, sa tingin ko, parang ganun pa rin eh. Bawat araw, yun ang umpisang araw natin, di ba? So, tuloy-tuloy yung trabaho natin, yung plano natin na sinabi natin, ilapit natin ang NBI sa tao. At ito na nga, nandito kami ngayon. Gusto naming umpisahan na may parating sa inyo kung ano-ano ang ginagawa at achievements ng NBI at ng ating mga personnel dito. Okay, sir. Medyo matagal ka rin na panahong naging regional director ng different regions. Apart from the fact that parang umikot ka rin as assistant director. You were assistant director for the Information Communications Technology Services. Naging AD rin siya ng investigation. Naging AD rin ng legal at ngayon director natin. So more or less, nakita mo from the top kung ano ang itsura ng NBI. So what stood out in your first 100 days? Ano po ang nakita nyo mismo dito sa first 100 days ninyo as director? Matagal tayo naging regional director. I've been a regional director for 5 regions, no? Starting 2010. At maliban doon sa mga hinawakan nating different divisions. No, ang nakita ko dito sa atin sa NBI, ang pinakakulang siguro nito ay yung naiwan tayo sa pagdating natin sa administrative aspect. Yes, sir. Ibig sabihin, compared to our counterparts, mahita natin naging mabilis ang kanilang pag-unlad. Alam mo, sa pagkakaalam ko, and I could be wrong, ha? Yes, sir. Ang NBI, ang unang-unang nagkaroon ng forensic laboratory dito sa Asia. Yun lang ang baka pwede akong magkamali, no? But through the years, parang medyo naiwan tayo. But again, nothing is late as long as sama-sama tayong magtrabaho. At yan ang ipopokus ko, yung mas maging maunlad ang ating administratibong aspeto. Sa investigasyon, sa tingin ko, medyo hasang-hasa na tayo. Pero dito, pagdating natin sa procurement, pagdating natin kung paano pa natin matutulungan ang ating mga personnel para sa tamang career path, ay dyan tayo medyo nagkulang. Maganda, sir, yung punto mo yan, no? Kasi nakikita naman natin lahat na you are a director who focuses on the use of modern technology in investigation and in the management of an office. Kaya naman po, ang question ko, you being now at the helm of the NBI, ano po ang digital technology as far as its use in the functions of the NBI? Paano niyo po nakikitang mas magagamit ito natin dito sa NBI? Ito lang, siguro, kanina I was talking to some bank leaders, the bank industry. Sabi ko nga, naaalala nyo ba kung kailan nagkaroon ng huling armed physical robbery? Medyo, Parang medyo, sabi lang, medyo matagal na. Kasi nga, nandito na tayo sa labanan ng cyber age. Alam natin, ikaw being one of the longest chiefs of the fraud, ikaw ang nag-umpisa ng cyber crime division natin dito. Alam mo na mulat sa pool, ito na. Ang labanan ngayon, ang scam,
ang lokohan, Lahat ang nangyayari pandaraya, online. nandiyan na sa cyber space kung tawagin natin. Tama ba yun? So, yan ang isa nating pinaplano na ang pag-acquire, pag-procure ng ating mga tools, apps para mas maging matibay tayo at malakas sa paglaban at pagsukpo nitong tinatawag nating digital crimes in this digital age. You mentioned about the use of technology. And at the same time, I'd like to go back dong sa mention mo kanina na medyo hasang-hasa na tayo sa investigation. Tapos gagamitan pa natin ng modern technology. Mukhang magandang partnership yan. In terms of the values of our personnel, particularly our agents, sa tingin niyo po, meron bang dapat ayusin o baguhin o i-maintain kung values ang pag-uusapan? Kung ang tinatanong mo ay ang ating moral values ba o Anong naging work values? Oo. Nakita ko kasi sir in comparison to the past, masyadong mataas ang tingin natin sa mga superior, mga senior officers natin eh. Pagka nakakita nga tayo before, ang kwentuhan, pag nakakita tayo ng deputy o kaya ng hepe, minsan iiwas ka dahil nahiya ka, you do not know how to start a conversation with them. In the same manner na yung mga hepe dati, hindi nakikipagkwentuhan. So, meron pang pagbabago in terms of the treatment, the respect and trust that the agents, that those down the line, kung paano nila i-treat yung mga superior officers nila ngayon. Malaki ang naging pagbabago sa obserbasyon natin. Yes, sir. Tayo, mga naging ahente tayo like 30 years ago. Yan yung mga sinasabi mong panahon na kung saan tayo bilang mga ahente talagang medyo merong gap na tinatawag sa ating mga superiors. No? Sa ngayon, siguro sumabay ito sa panahon. Kung makikita natin, ang mga magulang, barkada na ang mga anak nila. Totoo. Probably, that's the same thing that happened to us. But it doesn't mean na mawala ang respeto. Tama. Mawala ang gap. Pwede tayo maging magkaibigan, magkabarkada ang turungan, but at the same time, ang respeto sa posisyon, ang respeto sa mga superior natin ay dapat hindi mawala. Ang ganda na sir ng pinaliwanag mo, no? Because the concept of the relationship in the NBI being civilian in nature, barkadahan lang talaga Si Director, napakaganda ng experience sa kanya ng mga ahente natin because nakakasama nila sa pag-ride ng motorsiklo, pag-golf, yan. Kaya kung naalala nyo, binanggit ko kanina, parang barkada lang yung turingan With respect to this barkadahan, sir, how would you be able to strike or to draw the line naman? Kasi may iba may tinatawag tayo, di ba, yung familiarity breeds contempt. Ang akala ng iba, porket nakakasama mong lumalabas, nagmamotorsiklo, naggo-golf, barkada na. In your case, being the director na nasa taas, how would you draw the line naman in terms of treatment pagdating sa pagpapatakbo ng opisina? Sa pagbabarkadahan, walang problema yan. Yes, sir. Pero ang trabaho ay ibang level naman yan. Tama, sir. So, magkaibigan tayo, pero kung hindi mo ginagawa ang trabaho mo, nagiging liability ka na sa NBI. The friendship is there, pero ang working relationship natin maaring mag-iba. Hindi natin dapat daanin to sa pakikasama, pakikipagbarkadahan, para lang mapanatili sa isang pwesto, sa isang assignment. No? Ang tinitingnan natin, from the very first day na nag-assume tayo, ay yung performance at merito ng bawat isang tao, ng bawat isang division, at ng paano niya pahalagahan, especially ang kanyang tungkulin. Kasi maaaring tayo, we should be proud na tinatawag nating NBI agent tayo, taga-NBI tayo, but if we lack yung sarili nating pagrespeto sa ating kapwa sa NBI, pagmamahal natin sa trabaho, parang ang dating lang niya siguro lip service lang yan. So bukod dyan, may nabanggit ka sir in one occasion, may minention ka na the ultimate client is the public. Do you see that the NBI has a very big role in maintaining or strengthening the trust of the public, not only to the NBI but for the entire government as well? Maganda bang nakikita mo o medyo kailangan ayusin pa? Maayos naman tayo, pero kung mayroong improvement, why not? Kung mas mapapaganda natin, why not? Di ba? So paanong mga paraan to? Pwede tayo mag-hire ng mga professionals na para ibalik o turuan tayo every now and then, ipaalala sa atin ang mga core values.
Kasama ang moral, kasama ang respeto, kasama rin yung mental health natin. So, sama-sama to, hindi natin pwedeng ihiwalay sa na ang magpupuntahan lang natin ay ang moral values, no? So, kung makikita mo nung itong ginagawa natin ngayon, yung nagkaroon tayo sa mga suggestion na rin ng grupo natin, yung throwback, kung saan pinapakita natin ano na ba ang mga naging achievements ng NBI through the years. Yes, sir. Pero ito kasi isang mahalagang aspeto para maipakita natin sa tao, lalong-lalo na sa ating mga batang ahente, ano ang NBI as an institution. We should feel first para makita natin anong pinagdaanan ng NBI, paano tayo lumaki through the years, para tayo mismo irespeto natin ang institution. And by doing so, kung sa atin magsisimula yan, I think we will go a long way. Babalik natin yung sinasabi nating respeto natin sa superiors natin, at bukod doon sa institution, kailangan natin ma-institutionalize ang history ng NBI. Yeah. It's a good thing that you mentioned yung podcast at saka yung ating throwback dun sa may social media page natin. Kasi napupuna before ng ating social media page, pinaglalagyan lang ng ng invitation to participate in procurement. Pero in a very short time, sa 3 buwan na nandito ka po, sir, talagang lumakas ang ating social media engagement. Pero at the same time, nabanggit mo rin in one occasion na ang isang pinakamalaking pinagdadaanan ng NBI at ng buong gobyerno is yung fake news, misinformation. Sa tingin mo, sir, how will the NBI communicate in this age of misinformation and fake news? Siguro ang isang makakatulong sa atin ay ang paghingi natin ng mas matibay at mas matatag na mga batas laban sa fake news sa ating Kongreso. At in fact, bago mo nabanggit yan, no, in the past few days, we are talking, nagipag-usap tayo sa iba't ibang agency. Paano ba natin malalabanan talaga ang fake news? Kasi mabilis maniwala ang tao ngayon. Oo. In this sandali lang, in a matter of seconds, nakalabas na yan. I-share pa nila. Yes, at hindi lang dito sa atin. Sa buong mundo. So, kung tayong taga rito mismo napapaniwala ng fake news, how much more yung tao na hindi tayo kilala? Totoo, Di ba? totoo. So, siguro ang nakikita natin dyan is a stronger legislation. Paano natin makita ano ba ang naging good practices ng ating neighboring countries, okay. yung mga advance, para ma-apply natin dito. Makat kita, sir, no? Kasi you're probably one of the very few agents na nagkaroon ng pagkakataon na makapag-training in so many foreign trainings. Ano ba ang difference ng training sa Pilipinas at training sa abroad? Ang nakikita ko, no, at dito sa ating training, minsan walang sundot, kumbaga. Pagkatapos ng isang training, reinforcement. yun na yun, hindi natin ma-cascade sa mga kasama natin. Hindi tayo mabigyan uli ng pagkakataon na masundan yung mga training na yan. No? Makikita natin sa foreign trainings yung curriculum nila o yung basehan nila. May 1, may 2. So hindi ka pwedeng pumunta sa step 2 kung wala ka doon sa step 1. So siguro yan ang isa sa mga pagsisikapan natin na magaya, makopya para mag-improve. Especially ang skills, knowledge ng ating mga ahente at personnel. Mabanggit ko rin ulit, no? Nabanggit mo kasi kanina, sir, na meron tayong throwback doon sa may social media. And because of this, nagkakaroon ng pagkakataon ang ating publiko na malaman kung gaano ka-rich ang history ng NBI. In your case, napakarami mong hinawakang kaso in the past na talagang na-follow ng gusto sa news. So, ang ano ko dito, sir, is eto, meron nagpadala ng question, no? Ano pa kaya ang misconception ng public about the NBI na pwede nating mai-explain ngayon na hindi nakikita basta-basta? Well, siguro ang isa natin pwedeng sabihin dyan, konting suporta pa Okay. sa ating gobyerno, sa Kasi ang ating akala, sir, Kongreso. high-tech masyado ang Yes, NBI, oo. di ba? Kaya ito nga, una, yung trabaho ng isang NBI agent ay medyo stressful yan. Okay. And yet,
Alam nyo, sa ibang bansa, pagka ang isang, o napapanood nyo sa mga TV ngayon, no? Mga crime series, ang isang agent, pagka nakipaglaban, nakipagbarilan, medyo may ano yan, may panahon muna ng pagpapahinga. Ibig sabihin, ano ka muna, relax ka muna, alamin kung kaya mo bang na-trauma ka ba o ano. Pero dito sa atin, sa Pilipinas, after nang ma-encounter ka sa operation o mga medyo traumatic na incidences, babalik ka sa opisina. No, At parang gagawa ka ng report. magawa ka ng report. The next day, trabaho ka ulit sa Trabaho ibang ulit. kaso naman. Without the management does not have any regard kung naka-apekto ba to sa iyong It's mental state. siguro maaring hindi naman na dinidisregard. But yun na, kulang tayo sa Kulang sa- manpower. oo. Kulang na rin tayo sa budget. Talagang minamaximize na natin. Palagi ko nga sinasabi, ang NBI maaring under kulang sa mga bagay, no? Limited ang ating resources, limited ang ating tools. Pero Hindi isa lang, nila alam, sir, na less pero than isa lang, 700 tayo nationwide. pero isa lang. Ang NBI at ang tao ng NBI, kahit limited man ang kailangan namin, unlimited naman ang passion ng bawat isa dito. Yun ang maganda doon. We may be lacking in the number but we are definitely punong-puno naman ng passion sa work. May kasabihan nga tayo, sir, ewan ko kung naalala mo, nung bago-bago tayong ahente, merong nababasa tayo palagi dyan ng mga posters na we do the difficult immediately. The impossible takes us a little bit longer. Yeah. At yung isa pa na it takes only one To destroy to destroy what we have built. Yan. So yan ang kailangan ito yung mga ano na kinalakihan namin. And mind you, Palmer, alam mo naman, as an NBA agent, yung isa po kasing NBA agent, hindi naman sa pagmamayabang, no? Lahat tayo na experience natin. Ang proseso niyan, ang isang NBA agent, assignan ng kaso, siya ang maghahanap ng ebidensya, siya ang maghahanap ng testigo, siya ang kukuha ng statement, siya ang magsusurveillance, mag-a-apply ng search siya warrant. kung kailangan mag-apply ng search warrant, siya ang mag-apply. Pagkatapos, kung ready na, siya ang magpapail ng kaso. Hanggang sa pagtestigo, sa pag-aresto, at mula sa umpisa hanggang sa dating, i-close mo na ngayon yung kaso. Yeah, so to our advantage, maganda 'yon kasi when the prosecutor would recommend for the name of a witness, isa lang ang ating ibibigay, yung pangalan lang ng agent. Alam niyo yung nangyari from start to end. Kaya malaki ang chance na ma-convict. Maganda yung point mo na yan, sir, no? Something that we are of an advantage kasi nga alam nga natin yung kaso. Balik tayo, sir, dun sa yung sinasabi natin na 100 araw mo sa pagiging director. So far in those 100 days, ano po ang pinaka-challenging na part? Siguro ang challenging part natin yan, nung tayo ay naghahanda ng i-maximize, i-reshuffle ang ating mga tao. Oo, totoo. Alam nyo, hindi ho madali na Totoo mag-reshuffle ng tao. Marami kayong iniintinding factors dyan. But in the end of the day, we have to make a decision. Kung ano talaga saan natin nakikita na mas kailangan siya ng NBI. It is not done whimsically. It is not done parang it's because of a thing of the past, no? Pero yan ay ako personally with the consultation ng ating management. Tinitingnan natin saan natin magagamit ang karanasan ng Mga tao mga natin. tao natin. Tapos yung unti-unting binubuhay natin, yung respeto natin, gusto natin ibalik yung moral ng NBI. Parang yung mga nakita natin noon na good practices na dapat ito sa 100 days natin ay maumpisa na. Tama. Sir, alam naman ng lahat na you are probably among the youngest NBA directors in the history of the Bureau. So, relatively young. Ibig sabihin, kung hindi ka magiging director, mahaba-habang tatakbuhin mo dito sa NBI bago ka magretiro. So, ang question ko is, despite of the very young age, what moments in the past or in recent past affirmed your decision to accept the position of director?
Mahirap kasing trabaho talaga to. Mahirap. Pero siguro ang naging gabay ko lang, no? Nung sabi ko, yung may nagsabi sa akin na natanong ko kasi, parang mas kailangan ko pa ng konting panahon, di ba? Para gampanan ang trabaho ng isang NBA director. Pero ang sabi niya, baka hindi na dumating yung pagkakataon. So maaring eto na yung chance mo, pero pinaghandaan mo, pero Dahil prepared lumampas ka na yung naman chance. talaga dahil mahabang panahong Nakalampas na yung chance. So I took it as a cue. And a few days after, that question was asked sa atin ng ating ano doon, na kung handa na ba tayo. Well, that incident came back to my mind. I said, I'm ready to take the challenge. yan, okay. So, merong question kasing sinulat dito. Sabi dito, what kind of institution do you hope the NBI continues to become? I'd like to relate this dun sa ating NBI vision. Alam natin lahat, lagi nating nire-recite sa ating flag ceremony, a world-class investigative institution. Malayo pa ba tayo dun, sir, o medyo kaya naman? Sa nakikita ko ngayon, no, in credit din naman sa ating immediate director na nag-umpisang bumilis ang ating procurement. No? Diyan na, paano kasi tayo magiging world class kung kulang-kulang tayo sa equipment and tools. So, the recent directors, until sa panahon ko, no, nakita kong medyo bumilis. Halos lahat nag-aano tayo sa procurement ngayon. Trainings are being given. Yung mga regional directors natin is being asked to learn. Yung mga agent in charge natin, nandyan ng mga seminars para mas mapabilis ang pag-procure, paggawa ng budget natin. And this is just a start. Para nga dumating tayo doon sa world-class So, in effect, what investigative you're saying, sir, institution. is in terms of skill set, medyo pwede na. Pero kulang lang talaga tayo sa gamit. Kulang lang tayo sa gamit. Kasi nandyan palagi ang kahit nandyan ang gamit, kahit nandyan ang skill set mo, pero kung wala kang dedikasyon, Kung wala kang dedikasyon, totoo. wala rin. Mahihirapan tayo. Nandyan lang siya. Parang palamuti lang yan. Oo. But ang kagandahan ng NBI kasi, sabi ko nga, hindi tayo nagkukulang sa passion natin para sa pagtatrabaho. Okay, sir. Again, in a few days, you will be having your first 100 days. You have a long, long way to go as director. Meron kayong gustong sabihin na sa ating mga tao, not only to the agents, sa buong manpower ng NBI. Ano po ang pwede yung message para maabot natin yung yung sinasabi yung world class? Sa mga kasama ko, alam nyo, pagtsatsaga lang, tiwala at pagmamahal sa ating institusyon. Tulungan natin ang bawat isa. Meron talaga minsan na bickerings, nandyan yan, hindi yan mawawala. The NBI is not perfect. Tayo mismo, hindi tayo perfect. But let us try to act as one. Siguro kung tayong lahat ay magkakaisa, mas madali tayong gumalaw sa isang direksyon. At anong direksyon yan? Tungo sa world-class investigative institution. Ganda ng sinabi ni sir. Okay. Before we end, sir, sa tingin mo ba, in your first 100 days, we have more or less gained the public trust again? As an ending question. Sa tingin ko, bumalik ang tiwala sa atin. No? Makikita mo naman na marami na rin nagpupunta sa atin. Yun nga medyo nagtatagal lang. Sabi mo, we do the difficult immediately. That the impossible takes us a little longer. So ngayon, laman tayo ng mga pahayagan, ng mga television, no? Maraming humihingi ng tulong at maraming nananalig sa atin na sila ay ating matutulungan. So we have gained, as far as you're concerned, na-gain natin. I believe so. Thank you for that. Thank you, sir. So I think we've come to the end of our program. We're very excited for this podcast. You will be able to see
more guests in the future kasi nga po, ang sabi ni Director, the vision is to bring the NBI closer to the public. At bukod dyan, gusto naming ma-avail ang wonders ng technology in reaching a bigger market for the NBI. Thank you very much, sir, for gracing our show. Thank you. Salamat po, sir. Salamat. Maraming salamat. Maraming salamat sa ating mga tagapakanood at tagapakinig. Mabuhay ang NBI. Salamat po. Mabuhay ang NBI.